Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Sanya. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Ito po sa ating channel sa Facebook, ang kapayapaan at habag. Biyan Diyos na isuma sa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Yesus Cristo. Ito po yung link ko, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa araw na ito, kapatid, itong araw na ibigay ng Diyos sa atin ay atin naman pasalamatan ng Diyos is April 26, 2024. Now this is the day that the Lord has made. Rejoice unto God because God is good all the time. Kapatid, sa araw na ito ay atin naman ipangaral ang salita ng Diyos tungkol po sa kanyang salita na sa Biblia na ito po ay nagbigay sa atin ng pag-asa tungo ng kaligtasan. Dahil po salita ng Diyos, mga kapatid, ang nagbibigay ng buhay na walang hanggang, no? Ayon po sa Pilipos Kabanata 2 talata 16 na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggang, at kung gagawin natin ito, mayroon ipagmalaki si Apostol Pablo sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Yesus Cristo. Kaya mga kapatid, tuloy po tayo, no? Mag-aral tayo. Inuunawa natin, pinapaunawa natin ang salita ng Diyos dahil ito po ang nagbigay sa atin ng pag-asa, nagpatatag ng ating pananampalataya. Lahat po natin mga viewers, listeners dito sa ating YouTube channel, sa Facebook. So i-like and share lang po natin mga kapatid ang salita ng Diyos. And mag-subscribe po tayo. I-post natin ang notification bell for update every day the new videos or live streaming, sharing the Word of God. Mga kapatid, ginawa natin ito para po hindi masayang ang panahon. Habang buhay pa tayo, may pag-asa. Yan po ay sumulat si Haring Solomon sa mga aral kung Ecclesiastes Kabanata 9 talata 4 na habang buhay pa tayo sa sanlibutan na ito, may pag-asa tayo. No, kaya habang buhay pa tayo mga kapatid, no, huwag natin hayaan na ang salita ng Diyos na ating napakinggan ay mabaliwala lang po ito. So dapat natin mga kapatid ay gawin ang salita na ating napakinggan, sapagkat ang hahatol sa atin mga kapatid sa huling araw, ito pong salita ng Diyos na ating napakinggan. Ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia dito po sa 12:48 sa Juan. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ni Apostol Juan. Ang ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangarap ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Ayan mga kapatid, no, hindi po relihiyon ang basihan, hindi bansag sa ating pagkapastor, pari, tagapagturo, mananampalataya kung Christian. No? Ang salita ng Diyos na napakinggan, ito po ang hatol sa atin. Kaya huwag baliwalain ang salita ng Diyos na ito ang Espiritu ng Diyos na nakaukit sa ating mga puso, mga kapatid, na ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo sa 3:3 sa 2 Corinthian, na itong salita ng Diyos nakaukit kung nakasulat ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. Hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Ayan, malinaw na ang sulat, mga batid, ito po ang nagbigay buhay. Kaya nga, binabasa natin ito, inuunawa natin ito, pinapaunawa natin ito, sapagkat maliwanag na ang sulat ang nagbibigay buhay. Ito po, kapag wala tayong mabasa, wala tayong magawa, kasi walang mabasa natin ang utos ng Diyos. At dahil nakasulat po ito at hindi nakasulat sa dalawang tapyas na bato, ito po nakaukit sa ating mga puso ang Espiritu ng Diyos. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. Hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato,
kundi sa puso ng mga tao. Yan mga kapatid, no? Nakasulat sa puso natin ang salita ng Diyos. Kaya ang sinabi Biblia mga kapatid, ayon po sa Hebreo in chapter 10, in verse 16 up to 17, ganito po ang sinabi ng Pablo din, na itatanim ng Panginoon sa ating isipan ang utos ng Diyos at puso. Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon, sabi ng Panginoon. Ito ngayon, no? Dumating na pong panahon na sinabi ng Panginoon ay matutupad sa ating pamumuhay sa sanlibutan na ito. Kasi tayo po nakarinig dito. So sino maabutan ng salita na ito na ang panahon. So tayo po ito na darating ang panahon. So ito po tayo nagbabasa ng Biblia, tayo po ang tinutukoy dito. Tuloy. Lalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. Ito ang pinakamalaga, tuluyan na. Makalimutan na po ng Panginoon ating kasalanan. Bakit? Kasi ang dugo ng Panginoon, yan po mga kapatid, ang kapatawaran na walang hanggang. No? 13:14 hanggang sa 15 sa Hebreo in chapter 9. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Yan po ang walang hanggang pagpapala. Bakit? Kalimutan na ating kasalanan, no? Wala na po tayong pananagutan, basta nakaisa na tayo sa kanyang dugo. Kasi ang dugo talaga ang nagpapatawad ng ating makasalanan. So yan mga kapatid, ibig sabihin. Kaya ito po ang walang hanggang na pagpapala sa atin dahil kalimutan na po ng Panginoon ang ating makasalanan. So to God be the glory. So kailan mga kapatid? Ngayon po tayo pinagsabihan na itanim na po niya sa ating puso at isipan ang kanyang mga utos at makalimutan na niya ang ating mga ginawang kasalanan. Kasi yun na po, tuturuan na po tayo ng Espiritu Santo na sa araw po tayo po ay tumanggap ng kapatawaran diyan po sa bautismo, ay ang Espiritu Santo naman ang nagtuturo sa atin sa tamang pumuhay para wag tayong matulan mga kapatid. Yan po ang pinakamalaga at malaman natin. Tinuturuan tayo ng Espiritu Santo. Kaya wag natin hayaan na kapatid na itong Espiritu Santo na binigay ng Diyos sa atin ay baliwala po sapagkat mga kapatid, ayaw ng Panginoon may kaagaw tayo, no? Ayaw ng Panginoon na may kaagaw ang Panginoon sa Espiritu Santo na bigay po sa atin. Pakinggan sa Santiago mga kapatid, ito po sinasabi sa 4 mga kapatid sa Santiago na ayaw ng Panginoon talaga na may kaagaw po ang Panginoon ng kanyang Espiritu. 4:5 Santiago, pakinggan natin. Huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Oo. Ayaw ng Diyos na may kaagaw. Simba naman tayo sa linggo, pero paglabas sa simbahan, hindi naman nakakabuti ating pumuhay, ugali, panalita. So ayaw ng Diyos na may kaagaw. Kasi tinuruan na tayo ng salita ng Diyos, tinuruan tayo ni Father, tinuruan tayo ni Pastor sa pagsamba. So paglabas sa simbahan, lumabas naman natin tunay natin na ugali. So ayaw ng Diyos na may kaagaw
ang Espiritu Santo dito sa limutan na espiritu po ng kasamaan. Kasi tinuruan na tayo ni Pastor, ni Father, sa Biblia po, nakasulat po ito, kaya ating key-verse, mga kapatid, sa Juan 12:48, na ang mga salita natin napakinggan, ito ang hatol natin. Ito ang hatol natin, ang mga salita natin napakinggan. Kaya ayaw niya may kaagaw. Simba-simba tayo, magkitang tao lang, pero paglabas sa simbahan, ayan naman ating tunay na ugali. Nanira ng kapwa, no? Nakatingin sa kapwa palagi, ang sarili natin na tinitingnan kung ano ang kalagayan natin sa mata ng Diyos. So dapat alam natin ito, sapagkat ang ating napakinggan, ito ang hatol natin. Sa ating pagharap sa hukuman ng Panginoon Kristo, ito mga salita na kanyang tinuturo sa atin na binabaliwala natin, yan ang paglapastangan ng Espiritu Santo. At tandaan po natin na lapastangan ng Espiritu Santo, walang kapatawaran. Tandaan po natin mga kapatid, walang kapatawaran po ang nalapastangan ng Espiritu Santo. Mapatawad lahat ng kasalanan, pero ang lapastangan ng Espiritu Santo, walang kapatawaran. No? 12:31-32 sa Mateo. Pakinggan natin. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. 32. Ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Amen. Ayan ha, maliwanag po. Lahat ng kasalanan natin nagawa, may kapatawaran po, sapagkat ang kamatay niya sa krus nagpapatawad. Yung dugo niya na dumadaloy sa taas sa krus, yan nagpapatawad, at tubig ang simbolo ng bautismo. Kaya tama sa Acts 2:38, si Apostol Pedro ay tumayo sa alas 9 ng umaga doon sa Jerusalem sa araw ng Pentecost na magsisi kayo ang bawat isa sa inyo at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ipagkaloob ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ayaw ng Panginoon may kaagaw ang Espiritu Santo sa pag-ibig niya. Bakit? Ang diablo kasi gusto na agawin tayo sa pamumuhay ng matuwid. Gusto ng diablo maging masama. So huwag naman mga kapatid, huwag pagbigyan ang masama, ang matuwid na pamumuhay ang dapat nating kabubuhay. Kasi ang hatol po mga kapatid, ang salita ngayon natin napakinggan, ito ang hatol natin sa pagbabalik na ating Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag kayaan mga kapatid na masayang lang po ang ating pamumuhay dito sa limutan na ito. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay pa tayo, may pag-asa. At alam natin na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay na langgang. At ang salita ng Diyos din, ginagamit ng diablo, ang Biblia, para magligaw sa atin doon sa kapahamakan. So kaya mga kapatid, ingat po tayo. Dahil na hindi po magpahuli ang diablo kung ano po ang paraan ng Panginoon para na akain tayo sa kanyang kaharian. Ito din ang ginagamit ng diablo ngayon, ang Biblia, para tayo din ipahamak doon sa impyerno. So yan po ang pinakamalaga malaman po natin, dapat ang katalinahan ng Diyos na po sa atin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, yan po sa Mateo chapter 10 in verse 16, na ang sabi ng Panginoon sa mga apostol na maging matalino kayo, no? Mga kapatid, na gaya ng ahas, balit maging malumo kayo para ng kalapati. Tandaan natin na para tayong tupa na pinapapunta at mga batid doon sa mga lobo. Sabihin natin sa limutan ngayon ang kaaway natin na ang diablo, na ito po ang nagbigay po sa mga tao din ng aral na nagpapaligaw, no? Kaya sinabi po niya sa Matthew chapter 10:16, sabi niya sa mga apostol. Pakinggan natin mga kapatid dito po sa Matthew in chapter 10 and verse 16. Ito yung sinabi ng Panginoon. Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo, kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas, at kasing amo ng mga kalapati. Ayaw kapatid, no? So, tandaan daw natin, ang sabi ng Panginoon sa mga apostol, tulad natin ngayon, na pinapadala tayo sa limutan na ito po ang kapatid sa limutan, alipin ng kapangyarihan ng diablo. Ay ito po ang kaaway natin ngayon, habang po tayo na nandito sa limutan at ginagamit ng Panginoon. Ang diablo talaga ay gumagamit ng paraan din, ang Biblia,
bulaan mga propeta, at bulaan mga apostol, bulaan mga pastor, para magligaw po sa atin doon sa impyerno. Kaya ayaw ng Diyos na gano'n na lamang, no? Umaasa tayo mga kapatid ng salita ng Diyos, pero ang diablo din na hindi nagpahuli, ginagamit din ang Biblia para magligaw po sa atin doon sa kapahamakan. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro na ito mga huwad na mga guro ay naninira lang ng ating pananampalataya. So tandaan po natin mga kapatid na hindi po tayo pabayaan ng Diyos, patuloy po tayo na ginagabayan, tinuturuan po tayo ng tama para po na mapagmatyagan tagalan natin mga kapatid ang galaw ng diablo sa ating kapanahon ngayon, na talagang hindi po nagpahuli ang diablo, ay gumagamit din siya ng mga bulaan mga apostol, bulaan mga propeta, at bulaan na mga pastor. Yan mga kapatid ang ating kalagayan ngayon. Kaya wag tayong kumpiyansa. Kailangan natin alam ito, na itong galaw ng diablo ngayon na ginagamit ang Biblia, pero nagtakip po ang diablo ng Biblia para na maraming maligaw. So hindi katakataka, sabi po ni Apostol Pablo dito po sa 2 Corinthians in chapter 11 and verse 14, na hindi katakataka na ang diablo nagkukunwari, no? Hindi naman iyan nakapagtataka, dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. So hindi katakataka na ang mga apostol din na ito po ay mga huwad, hindi tunay na apostol, ay nagtuturo din sila ng Biblia na sulat ng mga apostol, pero ang totoo, hindi sila tunay na mga, sabihin natin, sugo ng Panginoon. Kasi kung sugo din sila ng Panginoon, dapat hindi po nag-iba sa aral ng mga apostol. Kaya ang ating keepers na ang hatol natin ang salita at napakinggan. Dahil po, nakikinig po din tayo sa mga aral na kasinungalingan at mayroon naman ang aral po ng katotohanan. So dapat alam natin mga kapatid, itong sinusunod natin, talagang hindi pa tayo iba, no, sa mga apostol. Kasi delikado po ating katayuan kung gano'n na lamang mga kapatid. Na hindi katakataka sa verse 13, Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilinlang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. So bakit ganito po ang term ni Apostol Pablo na ang mga tao na ito, kasi Jesus yung pinapangaral din nila. Jesus din dito sa verse 4, pakinggan natin na ang mga tao na ito na tinatawag ni Apostol Pablo na hindi tunay na mga apostol, nangaral ng ibang Jesus. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Ibang Jesus. Jesus din pinapangaral nila, pero ito mga kapatid, tinawag ni Apostol Pablo na mga bulaan mga apostol. Hindi po tunay na apostol sapagkat alam natin na mga apostolis ay mga hinirang ng ating Panginoon Kristo. Habang sila ay kasama ng Panginoon Kristo, mga kapatid, nanghiran talaga siya ng 12 apostol at kahit nga si Judas nahulog. Hallelujah, at pinalitan ni Matias. Yan mga kapatid, tandaan po natin na sa ating panahon ngayon, napakadelikado po ng kalagayan natin kung maniwala tayo kaagad na walang basihan sa Biblia. Kailangan natin basahin o unawain sapagkat mayroon na naninira po na ating panampalataya. Na ito po tinatawag ng Apostol Pablo na hindi tunay na apostol, nangaral ng ibang Jesus. At magandang balita, pero iba sa tinatanggap natin sa mga apostol. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Sa ibang uri ito na espiritu, kasi Jesus yung pinapangaral, pero kung i-base natin sa mga apostol, malaki po ang kaibahan, no? Tulad ng sabi ng Pablo, si Kristo anak ng Diyos. So ganun din tayo. Aral natin, mga apostolis. Sinabi sa Pablo sa Gawa Kabanata Siyam, talata 20. Then sa Romans chapter 5 verse 9, sa chapter 9 verse 5, na doon po ay sinabi sa Pablo, si Kristo ay naging tao. So siya din ang
Diyos na makapangyarihan. Na mga kapatid, naging tao pero Diyos na makapangyarihan. No? Isa Romans chapter 9 verse 5. So ganun po mga kapatid, mag-ingat po tayo sapagkat ang Biblia nga, alam naman natin na kung may nangaral po na dala ang Biblia, so maniwala po tayo sapagkat Biblia talaga. Pero ang diablo, ito ang pantakip niya sa kanyang sarili na parang anghel na liwanag. Kasi akala natin, kapag nagdala ang Biblia, sugo po ng Panginoon yan. Pero yan talagang sinabi ko sa inyo, huwag basta-basta tayong maniwala. Kailangan subukin muna natin ang espiritu kung ito ba ay sa Panginoon o sa Antikristo. Ito po ang sa diablo. Kasi ang diablo natatakip nga ng sarili niya para po na, mga kapatid, para magpagkamalan siya ang hinang liwanag. Ibig sabihin, akala mo Biblia kasi ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng liwanag. Ito po ang sinabi sa Psalms 119 in verse 105. Ang salita ng Diyos ang nagbigyan liwanag sa ating daan at nagbigay tanglaw na ating landas. Nakakaalam natin ang salita ng Diyos talaga ay nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ito po talaga ay nagbigay sa atin ng matatag pananampalataya, pero ang diablo talaga ay hindi magpahuli. Mayroon siyang bulaan propeta, bulaan apostol at mga bulaan mga pastor. Sa verse 15, 2 Corinthians 11:15, ganito rin ang sinabi, mga kapatid, ni Apostol Pablo. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katuwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. So, alagad, tulad natin, alagad tayo ng Panginoon Kristo. Ang diablo din may alagad. Ngayon, yung alagad ng diablo, hindi po natutulog yan. Nagtuturo din yun sila, pero sisirain lang ating pananampalataya. Nagtuturo, pakinggan natin 2 Peter in chapter 2, verse 1. Ito mong sinabi po ni Apostol Pedro. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo. At palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Diba? So, mag-ingat po tayo. Baka ito sinasamahan natin, pastor ito, may Biblia, nag-aral po ito. Tanda po natin, hindi po magpahuli ang diablo. Hindi pwede mga kapatid, kasi may Biblia ito, maniwala. Hindi pwede. Dapat subukin natin muna ang espiritu. Kung ito ba sa Antikristo, ito ba ang espiritu ng diablo o sa Panginoon Kristo mga kapatid. 1 John chapter 4 verse 1 up to 2. Minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Sa anong paraan? Pakinggan natin. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Kung nakilala na si Jesucristo naging tao, sino naging tao? Si Jesucristo. So noon pa lang, si Jesucristo pala siya, naging tao lang. No? Naging tao lang si Jesucristo. So, naligo pong iba. Minsan, ang kanilang Diyos, si Jehovah, ang Diyos nila si Joshua, ang Diyos nila si Yahweh. So, marami pong Diyos sinasabi nila. Pero, ang sinabi ni Apostol Juan, na kung hindi ganito ang aral natin, na si Jesucristo naging tao, so ibig sabihin, hindi pa siya naging tao, si Jesucristo na pala siya. No? Kasi maliwanag po, si Jesucristo naging tao, so ibig sabihin, hindi pa siya naging tao, si Jesucristo na. No? Maliwanag po Hindi pa siya naging tao, si Jesucristo na. Ibig sabihin, huwag tayong paligon na iba na si Joshua ang Diyos, si Jehovah ang Diyos, si Ama ang Diyos, si Yahweh ang Diyos. Iba po yan. Nangaral magandang balita din sila, pero iba po. Iba ang pagkilala sa ating Panginoon Diyos Ama na si Jesucristo. So yan po ang ibig sabihin, may basihan po. Dapat subukin natin. Kaya ito espiritu talaga nila ay galing sa Diyos. Kung galing pa ito sa bulaang propeta, ito po ang diablo mga kapatid. Ang sinabi sa verse 2 na marami nagkalat. No? Nagkalat po dito sa mundo ng bulaang propeta. Chapter 4 verse 1 up to 2 sa 1 John. Minamahal,
Huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Naging tao, mga kapatid, ang atin Panginoon Kristo. So tanda po natin, noon pa lang si Kristo na po yan. Hindi po sinabi na naging tao, mga kapatid, sabihin natin na ito po ay tao lang. Naging tao lang, mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglingkuran, na walang iba ang atin Panginoon Kristo. So kaya mga kapatid, tanda po natin na isinugo ang kanyang anak, nakilala po natin kung sino talaga ang Diyos Ama. Sa magitan po ng kanyang anak. Hindi po sa magitan mga kapatid ng karunungan ng tao, karunungan po ng Diyos na pinapakilala po kung sino talaga ang atin Panginoon Kristo. Kaya ito ang dahilan na sa ating panahon ngayon, marami pong naliligaw, marami pong naguluhan sapagkat sinabi na nga ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 1 verse 7 na mayroon ng gulo sa atin. Naguluhan talaga tayo. Sino kaya ang totoo? Maraming relihiyon, maraming nangangaral, marami pong nagpapaunawa at marami pong mga kapatid, tanda po natin na sinasabi nila sila lang ang maligtas. Now, Ono City sa Galacia, pakinggan natin. Kung totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo. Gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang totoo, wala na ibang magandang balita. Nakasulat ng Biblia. Kaya kung may dagdag dito, magdagdag pa ng Biblia at magkukuha ng nakasulat, may parusa ng kadagdag at kukunin ng bahagi sa kanilang langit. Kaya, nalito talaga ang salimutan. Dahil po ang Diablo, maraming paraan para malito tayo. Pero hindi tayo malito kung ang Espiritu Santo nasa atin. Dahil po ang Espiritu Santo nagtuturo ng katotohanan. Pero kung wala sa atin ang Espiritu Santo, maliligaw po tayo. Maligaw po tayo. Dahil po ang Espiritu Santo talaga, kinakailangan natin ito kasi ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating kahinaan. Ang Espiritu Santo tumutulong sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya para masunod natin kalooban ng Diyos, kailangan natin ang Espiritu Santo. Na paano makamtan ang Espiritu Santo? Dahil po ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang hatol sa atin. So ano ang napakinggan natin ngayon? Pag natin ginagawa, yan, hatolan talaga tayo. Tulad sinabi, huwag papatay, ipumatay ka naman. Huwag mangalunya. Pwede nga ngalunya ka. Huwag magsimba sa Diyusan. Nagsimba pa rin sa Diyusan ang tao. Huwag maging bayot. Maraming bayot pa rin kung mga bakla. Huwag maging tumboy. Marami pa rin tumboy ngayon. Kinakasal pa. Bakla, kinakasal. So diba? Labag po yan sa kalooban ng Diyos. Mapagtunghayaw. So marami ang pagtunghayaw pa rin. Huwag manira ng kapwa. Marami nanira ng kapwa. Huwag maglalasing. Napakarami maglalasing. Marami maglalasing. Huwag maging sakim, mas marami pa rin ang sakim. Kahit mayroon, sinabi wala. O diba? So, yan mga kapatid. Yan na pong hatol natin. Kasi linabag po natin ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ang naghatol po sa atin sa huling araw. Kaya huwag natin hayaan na iligaw tayo ng Diablo sa pamamagitan ng salita na nasa Biblia talaga. May ibang papaunawa. Kasi, kung hindi tayo maging maigma tulad ng ahas at maging malungo parang kalapati, mapintasan po tayo ng Diablo. No? Mapintasan po tayo. Kasi kulang pala tayo, mga kapatid, ng karunungan. Kaya ang sabi ng Biblia sa 5:20 o sa Mateo, kung ang karunungan natin ay hindi makatumbas, kung hihigitan natin ang karunungan ng mga parasyo tagapagturo, hindi po tayo makakapasok, mga kapatid, sa kanilang langit. 5:20 sa Mateo. Pakinggan natin. Kaya tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito mga kapatid, kung di mahigitan natin ang karunungan ng mga Pariseo, tagapagturo, mga pastor, paano mahigitan natin yan? Amin lang tayo ng amin, sunod ng sunod. Hindi po natin binabasa Biblia inuunawa kung tama ba yan sundin. Dapat pa sundin natin yung sinabi ni pastor, ni father, ni brother. Pili ba yan sundin natin? So dapat magbasa tayo.
Wag amin-amin lang tayo, simba-simba lang tayo, pero ang salita ng Diyos na ating sinusunod ay iba po ang pagpapaunawa. Kasi may magtuturo ngayon, magpalataya ka lang, ligtas ka na. May nagtuturo ng ganyan. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Ang diablo sumampalataya, maligtas ang diablo. So, hindi po ganyan ang aral. Dapat talaga maigmat po tayo. Na ang ating karunungan, kung hindi natin nahigitan ang nagtuturo, mga parasi, mga eskriba, mga pastor, sa ating panahon ngayon, hindi pa tayo makapasok sa langit. Bakit? Sunod yan ang sunod, agad, kahit na hindi po yun ang dapat gawin. So, dapat natin, ang pangunawa ang kailangan natin kailangan ng Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo po ang nagtuturo at nagpapaunawa kung ano po ang utos ng Diyos na dapat natin sundin. 14:26, pakinggan natin dito po sa Juan. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So kailangan may Espiritu Santo. Na panapostoles, kasama ang mga apostoles, nandyan pa ba ni Kristo, tinuturuan talaga sila kung anong dapat nang gawin. Now, ang sabi niya, pero kapag ako'y nakaalis na, ang tagatulong na walang iba kundi Espiritu Santo, ipadala na aking Ama sa pangalan ko. So yan mga kapatid, ang ibig sabihin, pag wala tayong Espiritu Santo, gawa tayo ng gawa, basa nga itong Biblia, pero ang Espiritu Santo wala po sa atin. Kaya marami nagbasa ng Biblia ngayon na iba po ang paunawa at hindi talaga yon ang dapat ipapagawa natin sa mga tagasunod natin. Kaya po ang aral natin, dapat natin huwag ibahin sa mga apostol. At tanda po natin ang Biblia, huwag dagdagan at huwag bawasan. Kasi maliwanag po ang Biblia na nagpapatunay kapag may bawas na, huwag tayong susunod dyan. Ibig sabihin, may nawala po. No? Kasi may nangarang magpalataya ka lang, ligtas ka lang. Hindi po ganyan ang aral. No? Ibig sabihin, kinukuha po nila ang iba mga talata na dapat may follow-up verse pa dyan para maunawaan natin ang biyaya kung paano makamtan. Kasi panampalataya lang, ligtas na daw. Pero mga kapatid, nila po sa panampalataya sila. Ang diablo nga palataya, isa lang ang Diyos. Ligtas ba ang diablo? Hindi po. Kaya hindi po yun ang ibig sabihin basihan na talaga may panampalataya ka lang, okay na. Kasi panampalataya, sinasamahan ng gawa. At ang panampalataya, nagbubunga ito ng kaligtasan. Kaya habang naggumawa tayo, mayroon pa tayong panampalataya. At dahil dyan, ang bunga dyan, ang kaligtasan. Sa 1 Peter, in chapter 1, verse 9. Na ito mga kapatid, tanda po natin, ang kaligtasan talaga, bunga ng pananampalataya. At ang bunga ng gawa, panampalataya, mga kapatid, pinapakita sa gawa. At ang bunga ng panampalataya, ang kaligtasan. 1 Peter chapter 1 verse 9. Pakinggan natin. Dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo, na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. So, ang bunga ng panampalataya, kaligtasan. At ang panampalataya, pinatunayan ng gawa. Dahil ginawa natin ang utos ng Diyos, ang mga salita na ating napakinggan, so, nagpapatunayan na nandyan pa ang ating panampalataya. At dahil dyan, magbubunga ang panampalataya ng kaligtasan. So yan mga kapatid, ang dapat natin malaman. Hindi kayo na nangaral nga tayong Biblia, nakikinig tayo ng Biblia, na salita ng Diyos, pero wala tayong ginagawa. Pero sinabi na may panampalataya, sapagkat ang iba nangaral, so palataya ka lang, ligtas ka na. Umasa ka lang sa biyaya ng Diyos, ligtas ka na. Hindi mo alam, bakit hindi natin alam ang biyaya, mga kapatid, dapat malaman natin na ang biyaya nagtuturo sa pagtalikod sa makamundong pagnanasa at mamuhay tayo sa mundo na ito na maayos, matuwid at makadiyos. Yan po sinabi ni Tito, mga kapatid, dito sa chapter 2 in verse 11 up to 12. Ganyan po ang naghintay ng biyaya. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ayan po ang biyaya. Hindi kaya, pastor, sinabi na Epeso 2:8, bigay lang ito, sumampalataya lang kay Kristo,
ligtas na tayo kasi bigay lang ito. Kaya nga, binigyan tayo ng utos para gawin natin, para mapatunayan natin panampalataya natin at ang buwan panampalataya ang kaligtasan. Pero habang mapatid na sa ating panampalataya, gumagawa, sapagkat mismo ang panampalataya ang gumagawa, mga kapatid. Kasi ating gawa, yan po ang nagpapatunay na buhay ang ating panampalataya. Pakinggan natin na Santiago 2:26. Ito po ang sinabi ni Apostol Santiago. 2:26 sinabi nito. Paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Ayan po ha. Kaya, ang pananampalataya, pinatunay ng gawa. At dahil na sa atin ang gawa, ang hatol sa atin, kalayaan, sapagkat sinabi sa City 21 sa Mateo, hindi lahat ng tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayaw mga kapatid, no? Kay verse natin is John 12:48 na mayroon hahatol sa atin sa huling araw at ang hahatol sa atin itong salita ng Diyos na ating napakinggan. Maraming salamat po. Ang ito lang po ako. Naway ang kapayapaan, habag bigyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa mamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Lito Maca, Apostolic Believers for Christ International. Sabi sa bawat isa, the grace of our Jesus Christ be with us. Amen.